Yan, magandang araw mga kataktika. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo. O kung nasa party ka man ng mundo ngayon. Yan, so ngayon gagawa tayo ng fermented plant juice. Fermented fruit juice. Fermented plant, mga plants ang ginagamit. Fruit juice, fruits ang ginagamit. Pero eto mga kataktika, without twist yung gagawin natin. Etong saging na saba, etong papaya, lalagyan natin ng yan, talbos ng kamote o dahon ng kamote. And then, mostly, average ang ginagawa nito, 1 kilo ng prutas o 1 kilo ng mga plant, lalagyan ng 1 kilo ng molasses or etong brown sugar. Pero nasa inyo yan kasi may gumagawa rin 1 kilo ng prutas o ng plant, kalahati lang ang nilalagay na sugar. So, nasa inyo yan. Basta ganun. 1:1. Nasa inyo yan kung ano yung hit. Ngayon, gagamitan natin ng blender. So, itiin lang natin mga 3 hati. Yung iba ang ginagawa, yung ano lang, hindi masyadong hinog. Pero sa atin, ang ginagamit natin yung talagang hinog na hinog. Yung iba naman, ang ginagamit nila, yung mga hindi na fit for human consumption. Pero ito, pwedeng kainin. So, nasa inyo yan mga kataktika kung ano yung inyong pamamaraan. Basta, ito ay masasabi natin, angkop at magagamit nyo sa inyong paghahalaman. So, ito yung papaya. Pero din, iwain din natin ng katamtaman lang para hindi mahirapan yung ating blender. Sama natin yung balat kasi ano rin yan, may sustansya rin yan. Tanong nung bunso namin kanina, Daddy, pwede ba kainin yan? Yan. Sabi ko, hindi. Sa halaman yan. Pero yung iba kinakain. Yan. Okay? Lagyan natin sa blender. So, walang tapon. So, itong yung mga dahon, balat naman, gagawin naman natin banana peel fertilizer. Katulad ng ginamit natin doon sa ating pinandilig sa ubas. Okay? Lagyan na natin sa blender. Tansyahan lang kung ano ang capacity ng inyong blender mga kataktika. Ayan. Ayan na. Oh, yan mga kataktika. Nadurog na. Okay, lipat na natin at maglo-load tayo ulit. Ito ay gagamitin natin na pang-spray at pandilig na rin itong ating fermented plant juice and fruit juice sa ating grapes at mga halamang namumulaklak at nagbubunga. Yan, baka na kayo nagtataka kayo, hindi ko po kamay yan. Kamay na po ni Mrs. yan. Palit na kami. Ako na hawak ng camera. Yan. Kasi mga kataktika, kung kinakailangan kayo magpatulong kayo. Wala naman kasi taong may monopolya ng knowledge, galing at husay. Kailangan talaga natin ng leverage o yung alliance o kaya yung partnership or team. Yan.
Okay. Okay na tayo ulit with banana. Durog na. Dati ginaano lang natin ito mga kataktika. Nilalamutak-lamutak lang natin. So, ngayon. Mahirap ka pa nun. Mahirap pa tayo. Ganun no? Ngayon, level up tayo. Level up. May food processor na rin. Okay, may food processor na tayo. At yan, pwede na pong lagyan ito ng condense. Ay, hindi po pala. Hindi natin ito gagawin. Oh, yan. Condense, no? Hindi natin siya gagawin pagkain. Gagawin natin siyang fermented fruit juice. Meron na tayong ganitong content dati mga kataktika. Fermented fruit juice. Pinapainom natin sa ating mga alagang manok. Yun yung ating season 1. Tapos yung season 2 naman, yung fresh na nilagay natin. Mga alokbate, malunggay, yung ginamit natin season 2. So ngayon, pwede nating i-combine ulit. Panghalaman at pang-alagang manok. Kasi nga, ini-integrate natin ang pagmamanok at paghahalaman. Dahil organikong pamamaraan ang ginagamit natin. Yan. Para pagka dumating yung time na kakailanganin na natin yung mga ganitong kaalaman meron na tayong basis mga kataktika. Yan. So, kung anong prutas yung available sa inyong lugar, yun ang inyong gamitin mga kataktika. Ito naman kung ano yung available, kung ano yung resources dyan, hindi natin kailangan bumili. Pero kung wala, kinakailangan bumili tayo. So, kailangan lang talaga, siya. Kasi yan durog na durog. Amoy papaya. Amoy papaya. Sarap nga lagyan ng condensed milk. Blend ulit. Ating unang ginagawa na nilalamutak natin. Yan. Lipat natin ulit. Okay. Pwede ba to? Yep, pwede yan. Okay na yan? Hindi siya naluto. O pwedeng natin, salang natin kasama yung talbos naman. Para hindi na natin lamutakin. Yung di ba lagyan na? O, ito na yung ating yan. Dahon ng kamote. Dahon ito mga kataktika kasi yung talbos ilagay natin sa ulam. Kaya dahon ang ginamit natin ngayon. Pero yun pa rin. Ang gagamitin nyo naman, yung mga halaman na mabilis siyang mag-usbong. Yung mabilis siyang lumago. Kasi ang karakteristik dapat nito, mabilis na lumago yung halaman pagka plant juice. So incorporate natin yung ating fruit juice. Lalagyan natin ng konting dahon ng kamote. So yung gagawin natin, aside sa pag-spray sa halaman, pag-spray sa halaman, ay papainom din natin sa alagang manok.
Konti pa. Okay, na tayo sa ating... Ito, kanita. Yan. Hindi naman pa nadugiro. Okay na yan. Sama na yan. Marami ng tulog. Ito na yung ating talbos-talbos. Dahon. Lagyan natin. So, itong ginawa natin, nag-integrate tayo ng plant and fruits. Pero nasa inyo yan kung gusto nyo plant lang, kasi ang plant pampalago ng ano yan, ng usbong ng mga halaman. Ang fruits naman pampabulaklak. Tsaka syempre, pagka konti ang fruits or plants, ginawa siyang fermented, pag pinainom sa mga alagang hayop, magandang epekto niya sa kanilang kalusugan. Okay, ito na siya. Lagyan na natin yung ating sugar. Ayan na. Lagyan natin sugar, saka natin haluin. Okay, lagay na natin yung sugar. Konti muna. Tapos halo-halo. One week lang ito mga kataktika, pwede na itong gamitin. Mag-a-apply na tayo nito after a week. Yan, mix well, mix well. Mekos, mekos. Yan, make it sure na nahalo lang natin, okay? Lagyan na natin ito. Toto natin to. 1 kilong brown sugar. Ito mga kataktika, matagal na rin tayong gumagamit ng fermented fruit juice at saka fermented plant juice. Yun nga, sa mga halaman, sa mga alagang manok. Effective naman. Ngayon na ano pa natin, ipang susuporta pa natin sa ating mga halaman. Halo lang, mix lang. Yan mga kataktika, after nating mahalo yung ating prutas, plants, and sugar, tatakpan na natin siya. Ang gagamitin lang natin pantakip dito ay paper. At bubuksan natin ito after a week. Okay. Taktika, nilagyan natin ng date. Production date 5/1/24 at ang harvest date 5/18/24. One week mga kataktika. And pwede na natin siyang gamitin sa halaman natin. So, ang gagamitin lang natin pantakip ay paper. Yan.
At ilalagay natin siya sa lugar na hindi naaarawan o hindi nasisikatan ng liwanag para hindi maudlot yung kanyang proseso ng fermentation. Kasi ano yan, good bacteria yung ating i-develop dito eh. Pagka ito'y inamag, hindi siya pwedeng gamitin mga kataktika. Kaya dapat hindi siya aamagin. Ibig sabihin, pagka naarawan, yun ang cause ng amag. May Maaring maantala yung pagproseso, maaring amagin. So, maraming mga sanhi din. Pero, ang recommendation, dapat hindi siya. Okay, tago na muna natin sa madilim na lugar. Ito na mga kataktika. Yung ating ginawang fermented fruit juice na nilagyan natin ng albos ng kamote. So yan, madilim dyan sa lugar na yan. Ililawan lang natin para after a week, harvestin natin. Yan pa natin. Oops. Okay. Yan. Update ko kayo mga kataktika. Don't forget to like, share, and subscribe.